Ayan, so young and single. Dito ako sa Ching. Ah, Chingis! May kapitbahay. Mabalim to dagasinin. Maria Cristi. Maria Cristi. Cristeta. Maria Cristita. Cristi. Ano pangalan pala yung beloved? Chris. Chris. Mas mamana. Okay. Ayan, sa ating beloved Chris. Naka-attend ka na ba dati sa gawain na ganito? Christian Fellowship sa Pilipinas? First time. First time. So, wala po kami ibang tinataas dito kung yung pangalan Jesus lamang. Kasi sabi sa Bible, is the way to heaven. Way in. True. So, nais mo bang tanggapin si Lord ngayon bilang iyong sarili pagligtas at ang sarili ng Diyos? Dahil dalawa lang pupunta ng tao pag siya ay ba? Ito ay ang Hell. hell and heaven, which is lahat ay gusto mo mapunta sa heaven. Okay. So now I can nais kong i-utter ka sa a short prayer. Magtanggap for your salvation. Sino ba yung panahon na basis sa kanyang panalangin? Madamdam mo ka lang just put your hands like this para ito'y sign na tayo ay sumusuko sa Lord. Sumusuko na Lord. Amen. Thank you, Lord. Panginoon. Ito mo na ako lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon Jesus. Inaamit ko kung ako'y makasalanan. Nangangailangan ng Lord. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos. Sarili ko magaling. Nagaling mo po ako, Ama. Sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula pa lang, simula pa lang ng pagkakasila ng isang kalibutan. Natanggap kita bilang aking Diyos. Sarili ko magaling. Sa oras na ito, dalangin ko. Pangunahin mo ako sa kapatid ng lahat. Maraming salamat, Ama, sa pagsulat mo sa aking pangalan, sa dalanan mo sa tuwanan. Kita, nasasalamatan, at ikaw, maghari sa aking buhay. Sa Panginoon na Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Can we just lay our hands to her and declare blessings, oh God? Thank you, Lord. Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Hindi aksidente, Lord God, ang pagpunta ng aming kapatid, Lord God, na si Chris. Lord God, sa bahay-sambayan na ito ngayon, Lord God, sa umagang ito. Kundi ikaw ay may plano, oh God, sa kanyang buhay. Right now, in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we declare blessings. Lord God, salamat, Panginoon, na siya ay nakakilala sa iyo, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng ating mga kapatiran. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, na siya ay binigyan mo muli, O God, ng pag-asa, binigyan mo ulit, Panginoon, siya ng karapatan, O God, maging anak mo. Lord, we declare all the blessings and favor maging sa kanyang pamilya sa oras na ito, sa kanyang mga amo maging, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, lahat ng pagpapala mo from head to toe, lahat na, O God, ng provision mo, O God, sa kanya. We claim it in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Hallelujah. Can we just stand up and welcome our beloved Chris? Every day of our life, we are blessed. We are blessed. Sa pagising sa umaga, sa gabi, Na-video tayo.
Masaya! Okay, hallelujah. Okay, pwede naman tayong makaupo. Salamat sa buhay mo, beloved Chris. Salamat din sa kanyang nanay. Nag-invite sa kanya. Si ating beloved Mitch. Thank you, beloved Mitch. Okay. Hindi ko na po patatagalin dahil kayo po, alam ko po na kayo po ay inip na sa inyong kinauupuan. Hindi pa. Hindi pa. Konti lang. Pray to God. Can we put our hands up and clap? Sapa! 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 Walang dito. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ang ganda ng welcome niya ate. Welcome. Glory to God. Napa-welcome. Okay. Are you ready now to hear the word of God for this morning? Amen. Ayusin po natin yung ating upo. Ayusin po natin yung ating ilabas po natin ang ating mga armas. Spiritual na armas. Ating po mga Bible. At higit sa lahat, i-open po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Upang sa ganon, ang mga binhi na ihahasik sa umagang ito ay ating pong tatanggapin sa ating matabang lupa. Matabang puso. At ang Diyos lamang ang patunay na mapapurihan. Salamat po sa kanyang buhay. Akin na po siya welcome. Isa po siyang lingkod ng Lord na napakabait. Amen. Small but terrible. Silent but roaring. Silent but roaring. Roaring. Pag siya po ay nagsalita, talaga namang Roaring. tago sa puso. No other than ang inanoint po ng Lord na magbahagi ng kanyang mahalagang salita sa umagang ito. Wala pong iba kung ating pong minamahal. Ating pastora, palakpak naman sa Lord para ready. Akin na pong tinatawagan Pastora Jing Ginoya. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Tayo po ba ay masaya? Excited na makinig ng kanyang banal na salita? Amen. Mapalad ang bawat isa sa atin kasi narito tayo at kadate natin si Lord. Amen. Dapat si Lord ang number 1 sa ating puso kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Amen. Amen. Isang palakpak na para sa Panginoon. May patagpag si Pastor. Tayo muna ay manalangin. Samahan niyo ako sa panalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito dahil kami ay muli na pinagkatipon-tipon mo sa iyong pangalan. Sinabi mo nga sa iyong salita, Lord, na may 2 o 3 na nagkaisa sa iyong pangalan ay naroon ka. Kami po ay naniniwala na nanampalataya na sa umagang ito ay kasama namin ang iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, dahil tuwing kami ay sumasambat nagpupuri sa iyo, ay nararamdaman namin ang iyong banal na presensya. Salamat, Lord, na salamat sa pag-ibig mo na walang hanggan. Hayaan mo, Lord, na yung pag-ibig na pinadama mo sa amin ay mapalitan din namin ito, Lord, na hayaan mo na ang puso namin ay mag-uumapaw din ng pag-ibig. Dahil ito, Lord, ang nais mo sa amin. Hayaan mo, Lord, na ang aming puso ay mapuno ito ng kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Dalayan ko, Lord, na i-bless mo
Inaamin ko, Lord, na sa oras na ito, wala akong kakayahan na magbahagi ng iyong salita kung wala ka sa akin. Kaya naman, Lord, sa oras na ito ay humihingi ako sa iyo ng karunungan. Karunungan na nanggagaling sa iyo. Karunungan sa iyong mga salita. Hindi karunungan sa mundo. At hayaan mo, Lord, ng mga salita mo na aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Hindi lang namin ito mapakinggan, kundi, Lord, may tanim ito sa aming puso. At may tanim sa aming puso ay may apply ito sa araw-araw naming pamumuhay. Thank you, Lord Jesus, na lahat ko nabuksan mo ang puso, ang isipan ng bawat isa na handang tanggapin ang iyong mga salita sa umagang ito. At hayaan mo, Lord, na habang pinapakinggan namin ang iyong mga salita, there will be changes. There will be transformation sa aming buhay. Na hindi na kami yung dati. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming tuwing Sunday, lagi mo kaming inaakay sa iyong gawain. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. Dahil, Lord, sinabi mo sa iyong salita, darating ang araw na pairalin ko ang tagutom sa lupain. Hindi kayo magugutom sa pagkain. Hindi kayo mauuha sa inumin. Ngayon ang inyong kauhawan ay ang aking mga salita. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Kaya po, Lord, na ikaw lamang ang maparangalan sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ang pangalang Jesus lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Thank you, Lord. Salamat sa gagawin mo sa oras na ito. I-bless mo, Lord, ang lahat na naririto. At hindi kami alis, Lord, sa bulwagang ito. Na hindi mo kami pagpapalain. Mararanasan namin ang iyong kapangyarihan sa umagang ito. Thank you, Lord Jesus. Sa iyo lamang, Lord, lanang kapurihan ka ng kinangkalwan at iyan magpakailanman. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Kung dala natin ang ating Biblia, ay samahan niyo ako sa pagbasa. Doon tayo sa libro ng Lucas. Lucas chapter 6, verse 45. Praise the Lord. Ang sabi dito ay, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Praise the Lord. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng kanyang dibdib. Amen. Praise the Lord. At isa pa sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel verse 16 verse 7. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao. Ngunit puso ang tinitignan ko. Amen. Purihin ang Diyos sa ang kanyang banal na salita sa atin sa umagang ito. Praise the Lord. Ang pamagat pala ng aking ituturo sa inyo ay pinamagatan nating the heart matter most. Praise the Lord. The heart matters most. Sino ang pumipitik ng puso? Sino ang pumipitik ng puso ngayon? Amen.
Ay, pamitin na nag-amen lahat. Kasi kapag hindi natin pumitin sa puso, ano? Pumipintig yung puso, ano? Pantay na ang dalawang paa. Amen. Pumipintig. Pumipintig. Kaya pala hindi na Pitig yung ganyan. pumipintig. Pumipintig ng kanyang puso. Amen. Ang puso, ito yung isang mahalaga na organ sa ating katawan. Amen. Isang mahalagang organ sa ating katawan. Ating silipin muna kung ano ang physical heart. Amen. Sister Jing, ano ba tuturo mo? Wala naman tayo sa clinic. Okay? Sabi dito, what is physical heart? The human heart, it beats 70 times per minute, 100,000 times a day. Every day, the heart pumps about 2,000 gallon of blood through your body. Ang puso ng isang tao ay ganito lang siya kaliit. Pero pag imaginin mo, pumipintig siya ng 70 times per minute, 100,000 times a day, na kung saan nagdi-distribute ng 2,000 gallon sa iba't ibang parte na iyong katawan. Amen? Kapag ang puso natin ay normal, kahit na maglakad ka, kahit na maglakad ka ng malayo, tumakbo ka ng malayo, yung puso natin ay nagpapangsyon siya ng normal. Pero kapag ang puso ng isang tao ay may depekto, yung maglakad lang siya ng ilang metro, tumakbo lang siya ng metro, ganon na siya. Lalo na pag napalibutan ito ng taba-taba. Kagalan ng nanay namin, may depekto sa puso. Yung napalibutan ng taba, yung puso niya, kaya nagme-maintenance siya ng gamot. At ang sabi ng doktor, bawal siya magtrabaho sa kainitan, bawal din siya magtrabaho ng mabibigat, at ganun din na, sabi niya, madali siyang napapagod. Kahit magaan lang yung kanyang ginagawa, madali siyang napapagod. At pagkatapos sabi niya, pa nagbubumba siya sa gripo, hinihingal na siya. Kasi yung puso niya ay napalibutan ito ng taba. Mahirap na dumaloy yung dugo. Amen. Okay, ano ang relasyon ng ating katuruan ngayon? Amen. Ang spiritual heart ay ganoon din ang application. Kapag ang puso natin ay may bara-bara, amen? Alam na natin, mamaya, pupunta tayo diyan. Kapag ang puso natin ay may bara-bara, mahirap ito. Mahirap natin maranasan ang presence ng Panginoon. Kapag ang puso natin ay may humahadlang, mahirap natin maranasan ang himala, ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ano ang sabi ni Haring David doon sa Psalm? Sabi niya, likhain mo ako, O Diyos, ng isang pusong tapat at bigyan mo ako ng bagong damdamin. Dahil alam ni Haring David, yung puso niya, ito yung nagko-connect sa puso ng Diyos. Amen? Amen. Okay. Sabi dito, what is spiritual heart? Ang heart ay translate ito sa Hebrew words na salitang libab. Amen? Kung naintay man amin, libab. Sabihin nga natin lahat, libab. Libab. Ibig sabihin ito yung nagko-control ng bawat ginagawa ng tao. Ano man ang gagawin ng tao, ang puso ang nagko-control. Amen? At ang heart din ay translate sa salitang Greek word na sa salitang cardia. Ibig sabihin ng cardia, ibig sabihin ng cardia ay ito yung pinakasentro ng buhay ng isang tao. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 4. Rather let it be the hidden person of the heart with incorruptible beauty, of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Dito ay inilarawan ni Pedro
Ang inner man as a hidden person of the heart, ito yung nasa loob mo kung ano ka. Ang inner self ay ang ating puso. Kaya pag titignan natin yung ibig sabihin ng libab at saka kardiya, ang inner self natin ay ang ating puso. Kung ano ang laman ng ating puso. Kung ano ang naitatanim sa iyong puso, yun ang magiging buhay mo. Amen? Ang sabi dito, ang spiritual heart is the center of courage, emotion, and will. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore, we do not lose heart. But indeed, if our outward man is being brought to decay, yet our inner self is being renewed day by day. Ang puso ay madaling masugatan, madaling masaktan. Amen? Kaya pag tignan natin, hindi ko man nilalahat, di ba, yung mga tao na broken-hearted. May mga tao na nagpapakamatay, mga teenager, dahil sa lubos na sila ay nasaktan. Amen? Pero kapag ang puso naman ay magmahal, grabe. Lahat ay gagawin. Amen? Wagas pagmahal ang puso. Pati bituin ay susungkitin, ibigay lamang sa iyo. Amen? Ang puso, dito rin nanggagaling ang ating emotion na magalit. Amen? Dito rin nanggagaling yung emotion na magtampo. Kaya dito nanggagaling ang bawat ginagawa ng tao. Kaya dapat yung puso natin laging nakadedicate sa Panginoon. Amen. What is the very center of the man's character? Who really is? Yung binasa natin kanina na Luke chapter 6 verse 45. Ang sabi niya, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tikip ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Para makilala mo ang isang tao kung ano ang laman ng kanyang puso, kung ano ang binibigkas ng kanyang bibig, ayun siya. Amen? Bakit? Kasi kapag ang tao ay puro magaganda ang naitatanim sa kanyang puso, syempre pag magaganda, pagmamahal. Amen. Saya, encouragement. Ito yung naitatanim sa kanyang puso. Amen. At naitatanim, naipon sa kanyang puso, naitatanim sa kanyang isip, at lumalabas sa kanyang bibig. Yun ang kanyang pagkatao. Amen. Pero kapag ang isang tao ay punong-puno ng kalungkutan sa kanyang puso, amen, punong-puno ng kanyang kalungkutan sa kanyang puso na kahit anong saya ang kanyang kaibigan, mga kasamahan, nandun lang siya sa dulo nakaupo na hindi madrawing parang Biyernes Santo. Amen? Kasi yung laman ng puso niya, yun ang laging iniisip niya, ito yung laging minimeditate niya. Amen? At lumalabas sa kanyang bibig. Halimbawa, yung lumalabas sa kanyang bibig, kawawa ako, wala akong asawa. Kawawa ako, walang nagmamahal sa akin. Sabi niya, kawawa ka. Walang nagmamahal sa'yo, hindi ka na makapag-asawa. Amen? Huwag tayong bibigay labanan natin. Amen? Anong sabi sa Genesis? Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama. Amen? Amen? Di ba ang Panginoong Jesus nung siya ay tinukso ni Satanas, nagpasting siya ng 40 days, 40 nights? Dinala siya taluktok ng templo. Anong sabi ni Satanas? Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat anong sabi? Sapagkat ipagbilin kanya sa kanyang mga anghel, iingatan ka, ang sabi ni Satanas. Pero anong sagot ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Subukin mo ang iyong Panginoong Diyos. Huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. Salamat sa pag-correct. Huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. Amen? Huwag tayong bibigay kapag yung si demonyo nang asar lang yan. Amen. Amen. Nasa sayo kung bibigay ka. Diba si
Si Satanas like a roaring lion seeking someone to devour. Amen? Sino ba kagaya? Bibigyan ko ng 50. Dalawa. Sino ba kagaya? Halika, halika, pastor. Sino ba kagaya? Pastor, kay isali ka dito. Bibigyan ka ng $50. Ito ka ah. Mabait na yun. Yung ano, matapang lang. Tularan mo lang yung layo na. Di ba yung si Satanas, naglalakad-lakad lang siya, naghahanap lang. Mapapasukan, masisila. Halimbawa, may 2 tigre sa harapan. 2 tigre, imagine natin sa gubat. May 2 tigre sa harapan. Eh sabi ng isang tigre, kawawa ako, hindi na ako gagaling, wala pa akong pera. Ganun siya, yung isang tigre. Tapos yung si Lion, ganun lang siya. Palapit na yung Lion. Yung 2 tigre nakatayo dyan. Yung isa umiiyak na, nanginginig siya. Kinakawawa yung kanyang sarili. Tapos nung malapit na yung Lion, tumakbo yung isa. Yung isa na priest. Sa palagay nyo, sino ang unang dadakmain? Yung na priest. Kasi nandun lang siya. Ay, yung mag-isa, tumakbo. Yan. Siya yung unang dadakmain. Huwag nating kakaawaan ang ating sarili dahil ang ating Ama ay namamahala ng langit at lupa. Amen. Wala pa tayo sa number 1, pero ano na. Okay lang to. Mag-jump na lang ako. Okay lang ate? Sige. Ang puso, according to biblical definition, ang synonym niya ay mind. Amen? Kasi nung nagmahal ka, ano ang unang tumibok? Puso. Puso. Puso ang unang tumibok. Amen? Kaya kapag tanungin ka, Paul, bakit mo siya minahal? Kasi sister, siya yung unang tumibok. Siya yung unang pintig ng aking puso. Amen? Kaya pag titignan natin, puso ang unang nakaramdam. Amen? At puso din ang pinakamadalas na masaktan. Tama ba ako? Puso din ang pinakamadalas. Pag magmahal, grabe. Pero ang pagmasaktan naman, kahit ilang taon na ang nakakalipas, hindi makamove on. Amen? Hindi niya makakalimutan na kapag nakasalubong sila sa daan, parang tumaas yung dugo, tapos mamaya dugo, ikaw ka kahit hindi ka nakakatawa. Ang sakit-sakit ang ginawa mo sa akin. Hanggang ngayon may pekla ng aking puso. Mamaya naglalapitan na, nagsuntukan, nagsabunutan. Amen? May peklat ba ang puso? Nagsabunutan. At pagkatapos, di nagsabunutan. Nagsabunutan na silang ganyan. Di nag-away na sila. Amen? Pero mga kapatid, sa edad kong ito, hindi ko naman, hiling kay Lord. Hindi pa nangyari sa akin yung nakipagsabunutan. Makipagsuntukan, takot ako yung nakipagsabunutan na ganyan. Takot ako na masabunutan. Wala akong lakas. Pero si ate, may pagkatapang. Nangyari na ang nakipagsabunutan. May pagkatapang. Pero, purihin ang Diyos na buhay. Ang magandang balita, si ate na born again. Dalawang beses niya ako nakipagsabunod. Piniinig ko na kumaray. Okay, 1 Samuel chapter 16, verse 7. 1 Samuel, yung verse din natin kanina.
Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kabisigan. Hindi siya ang hinirang ko, ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao, panlabas na anyo, ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Mga kapatid, hindi man tayo Coca-Cola shape. Hindi man tayo Coca-Cola shape. Amen? Hindi man tayo maganda. Ang mahalaga, ang puso. Amen. Amen? Excuse me. Aanhin mo ang tall, dark, and handsome. Kung hindi naman maayos, maganda ang puso, ito ay walang saysay. Amen. Halimbawa yung saging, sa dito yung saging. Yung saging, pag overripe na yung saging, may butli-butlik sa labas. Yung balat niya, may butli-butlik. Pero kapag binuksan mo, wow, ang kinis. Amen, wala yung pagkabutli-butlig sa loob na nasa labas. Ang kinis. At pag kinagat mo, wow, malambot at matamis. Amen. Kaya dapat din ganoon ang ating puso. Dahil ang Diyos, look at the heart, na hindi yung panlabas natin. Amen. Huwag natin tignan yung fake. Kasi yung fake, mag-fade yan. Amen? Nung umuwi ako, nagbakasyon ako, bumili ako ng yung eye cream. At saka yung paper mask. Alam niyo yun, yung ganyan. Araw-araw ginagawa ko yun. Nung una, hindi ako pinapansin ng aking asawa. Yung lagi niya na akong nakikitang gano'n, naasar na siguro. Kasi gano'n ako, yung cream. Gano'n ako. Para sabi ng asawa ko, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa mukha mo? Mamaya magkapikas ka. Kasi kapag nilalagyan ko naman siya ng ointment, ay okay siya. Lumulubog. Natutunaw. Pero kapag inikit ko na siya, after 2 days, 3 days, bumalik na naman. Lilitaw na naman siya. Amen. Meron pa yung mga tao na nagpapakaya